In today's episode of Online Business, we talk about the topic that affects every digital entrepreneur, tax compliance. Get clarity and be compliant as we uncover your frequently asked questions about registration, tax brackets, penalties, and more. Kung maliit kayo, don't worry because wala naman kayong babayaran. Marami po kayong kasamahan na online sellers na napakalalaki. In fact, a billion of sales. Nandito po ang BIR para gabayan, maging compliant po ang lahat sa kanilang tungkulin sa pagbabayad ng buwis. We are now open for business. It is a signal to the world. We are open for business. In today's episode of Online Business, we talk about the topic that affects every digital entrepreneur, tax compliance. Whether you're selling through Facebook, Shopee, or TikTok Shop, or offering freelance services online, you may be subject to certain tax rules under the law. But what are these rules exactly? What are the steps to BIR registration? And how does the government ensure that online sellers, big or small, comply with tax requirements? To help us understand the basics and beyond, we're joined today by the taxman himself, Commissioner Romeo Lumagi Jr. from the Bureau of Internal Revenue. How are you, Commissioner? Kumusta po kayo? I'm good. Working double time for the collections for the 2024 income tax return. We just finished the annual income tax filing last April 15, and we're monitoring the collections so far. And congratulations, Commissioner, kasi this was based on records for last year. I think the BIR surpasses collection target first time in 20 years. And so far, for the first quarter collection, that's 16% higher at 690.4 billion pesos versus the first quarter of 2024. To whom or to what will you attribute this very good record, Commissioner? Well, it's a combination of a lot of factors. First of all, when I assumed office last November 2022, we already mapped out what we had to do for BIR in order for our agency to be able to be more efficient and makolekta natin yung kinakailangan na kolektahin. Essentially, we summarized it into 4 programs. First is giving of excellent taxpayer service. Number 2 is the fearless and aggressive enforcement activities. Number 3 is the digital transformation or digitalization of the agency, which is very important also in contributing to the first 2 that I've mentioned, providing excellent services and also the enforcement activities. And lastly, of course, we have to also mention that we're focused also on our integrity and professionalism of the institution and the employees. So lahat po yan na ginawa po natin ng specific programs under each pillar, and lahat po ng kawani ng ating ahensya have worked towards achieving that goal. So ang dami po nating ginawa sa digital transformation efforts in also in providing good services. Last year also naging fully ISO certified ang lahat ng ating mga opisina, ang lahat ng district offices nationwide, regional offices. So that shows that we are implementing a standard, an international standard all over the Philippines. So in general, yan po yung ating nakikitang rason kung bakit po nakakolekta po tayo. Of course, also in coordination with the taxpayers dahil nagtayo rin po tayo ng multi-sectoral partnership agreement where we invited the private sector or different groups from the private sectors to cooperate with us because ang naging pananaw po natin dyan ay hindi naman tayo ang may alam ng lahat ng bagay. Ang pananaw po natin nung tayo po ay nanungkulan dito sa BIR ay kinakailangan po natin pagsilbihan ang mga taxpayers at sino ba ang mas nakakaalam kung paano pa mas giginhawa ang pagsisilbi sa kanila. Kaya naman ang ginawa natin, we coordinated with them and asked for their suggestions on how we can further improve and what they need to be able to comply with the tax obligations. So naging maganda po ang koordinasyon ng BIR at ng mga
private sector. So yan po in general. So again, the hard work of our employees and also the coordination between the private sector, taxpayers, and our agency. It's very enlightening, Commissioner, that you talked about your pillars, and one of those you mentioned is enforcement. I attended, Commissioner, one of the recent conferences, the Tax and Investment Conference. I was able to interview one of the representatives or one of the economists of World Bank. So sabi niya nga, marami na tayong batas, pero minsan doon sa enforcement nagkakaproblema. One of the key factors there that were talked about was modernization. And they mentioned also that the BIR has already made a lot of improvements in terms of digitalization and modernization. Pero just to expound more on enforcement, Commissioner, saan pa ba tayo kulang pagdating sa enforcement? Number one problem is siguro in terms of number of taxpayers that we serve ay napakarami po niyan. And we have limited resources, we have limited employees. So yung paghahabol po natin dyan medyo mahirap, especially some of those involved in, especially in illicit trades, ay mga medyo big syndicates that have vast resources. So yan po yung mga nahihirapan po tayo, pero kahit na merong mga ganyan threats or ginagawa pa rin po natin, hinahabol po natin. Yung ating enforcement activities goes hand in hand also with the first pillar, which is service or excellent service. What we want to emphasize there is that for all of those who want to comply, we're not fearless and aggressive. So that fearless and aggressive term only refers to enforcement activities. And when I say enforcement activities, it refers to those taxpayers who have no intention of paying the correct taxes and have no intention to comply with their tax obligations. So as long as we see that you're trying to comply, we want to give you the best service. We want to help you. What we're trying to do is give you the best service, or of course, there will be still problems along the way, but we try to do that. And then if you still don't comply despite everything that we've done to improve our services and give everything to the taxpayer to be able to comply, then that's the time that we go hard on enforcement activities. That's why if you've been seeing the news, we've been going against illicit trades, those involved in ghost receipts or fake receipts, because it's clear that the intention to not pay the taxes, it's really there. Imagine you fake a corporation, you fake the transaction, you fake the receipts. The intention is really there. That's why we've been filing cases against all those involved in this scheme. Commissioner, you just mentioned that there's challenge in the number of taxpayers versus the number of your team. Gaano po ba kalaki yung dapat na magbayad ng buwis sa atin at gaano po kayo kalaki rin sa inyong departamento? Malaki po, no? In terms of number of taxpayers, we have several millions taxpayers. And the number of taxpayers keep on growing as the year goes by. Ang problema po, yung number ng empleyado po natin remains the same. From the very beginning, ang tagal na po ng plantilla items natin. Ang plantilla po ng BIR ay nasa 21,000 plantilla items, pero ang mga empleyado po ay nasa 16,000 lamang. Nahihirapan po tayong punuan yan dahil dun sa baba ng sweldo ng ating mga empleyado. Kaya naman we're also requesting for an exemption sa ating SSL because malaking tulong po yan na makarecruit po tayo. And even then, even if mapunuan natin yung 21,000 yan, yung 21,000 na plantilla items na yan, yan na yung plantilla items several years ago. So imagine if you're running a business and your business is growing, you have a lot of customers year on year, but your employees remain the same. So how will you be able to address your customers? So ganun din po sa amin, parami ng parami ang taxpayers at hindi naman dumadami ang aming empleyado. Of course, ang ginagawa po natin dyan ay yung digital transformation. It will also address that part. Kaya naman we're also seeking the assistance of Congress to give us a budget on some of our projects like the contact center. Because if the contact center is established, then people wouldn't have to go to our district offices. They can just call. A lot of the transactions or day-to-day transactions in our district offices can be done through phone. That's why I'm really pushing for the establishment of a contact center that will have a nationwide toll-free number so that no matter where you are in the Philippines, you can call this toll-free number for free
and your queries can be addressed, because a lot of taxpayers go to our office who do not really have a major transaction. Again, those are mere queries which you can do through phone calls. But do you have a timeline for that, Commissioner? O next year na yan kasi naipasa nyo yung budget. Unfortunately, hindi po naisama sa budget for this year, essentially, yung budget deliberation last year. So ngayon, pinapasok po ulit namin yan, and hopefully, kung maaprubahan po yan, by next year, meron na po tayo yan at mararamdaman na ng mga taxpayers, because we're really dedicated, or we're really focused on finding ways to improve our services, yung hindi na mahirapan ang ating mga kababayan na magbayad ng buwis. Okay, that's great news, Commissioner. Under current BIR guidelines, who is required to register as a taxpayer if they're selling online? And what's the role of the ease of paying taxes, or EOPT here? Dito kasi sa show na Open for Business, Commissioner, marami tayong tinutulungan na MSMEs, maliliit na negosyo. And for the past online business episodes, we are really discussing a lot of issues that affect them. And one of these factors is taxation. So ngayon, napakarami na po, dahil I think based on records also, we're one of the fastest growing digital economies in Asia. So pagdating po sa BIR guidelines, who is required to register? Under our BIR guidelines, and in fact, even under the law, the tax code, lahat po ng engaged in online selling or into digital business are required to register with the BIR. Lahat po, generally, kapag kumikita po tayo, kinakailangan po talaga na rehistrado sa BIR. Iba po ang usapin ng pagre-rehistro sa aming ahensya, at iba rin ang usapin kung may babayaran na buwis. So, dahil po tayo ay engaged in business, dahil po sa pagiging online seller or content creator, kikita po tayo, kinakailangan po natin magrehistro sa BIR. Iba ang usapin sa pagrehistro at iba ang usapin sa pagbabayad. Pwede bang nakarehistro ka pero not necessarily may babayaran ka? Tama po yan. Depende sa kinikita ng isang online seller. Kasi kinakailangan lang mapunta ka doon dahil hindi naman natin alam kung magkano ang kikitain mo in the first place. Kung mababa yan or kung malaki yan, kasi karaniwan natin naririnig na bakit pinaparehistro or bakit binubuisan pa yung mga online sellers. Maliliit lamang naman kami. I would like to correct that notion kasi ang daming online sellers na malalaki. Okay. So, kumbaga, kung maliit kayo, I hope, don't worry because wala naman kayong babayaran. Ang tinitingnan po natin dito, marami po kayong kasamahan na online sellers na napakalalaki. In fact, a billion of sales ang iba po dyan. At marami po talaga. So, kinakailangan po natin na iparehistro. And in fact, online sellers are no different from the traditional brick-and-mortar stores. Yeah. Pare-pareho tayong nagnenegosyo. In fact, isang advantage po ng nasa online seller, wala kayong nirerentahan, mas tipid magnegosyo through online, unlike yung nasa mga brick and mortar stores na may nirerentahan pa, may empleyado pang nandyan. So mas mahirap expenses. Mahirap pang operational expenses, and yet they register, they pay depende nga sa magiging income po nila. So we're also making sure that we level the playing field between the online sellers and the traditional brick and mortar stores, na lahat po tayo ay pantay-pantay, nagre-rehistro sa BIR, nagbabayad ng buwis kung may kailangan bayaran. So, Commissioner, katulad nga po ng pagpapaliwanag ninyo, maaaring natatakot yung iba na magpa-register kasi sinasabi nila wala na nga silang kita, bubuwisan pa. Pero ano po ba yung exempted ka na dun sa pagbabayad? Pagdating sa kinikita mo, ano yung maaaring dun sa kita na yon ay wala nang buwis na sisingilin? Naglabas po tayo ng circular na kapag ang kinikita mo sa isang taon ay mahigit 500,000 piso or 500,000 pesos, required po ang mga online platforms na mag-implement ng withholding tax. So, maliit lamang po yan, 1/2 of 1% withholding tax. At itong withholding tax na ito ay creditable, meaning kasi hindi pa yan yung buwis na babayaran. Parang paunang lang yan, pagkaltas lamang po yan. Pero at the end of the day, kapag pagkatapos ng taon at makita na yung net taxable income mo ay hindi lalampas ng 250,000 pesos. Kasi itong sinabi natin 500,000 ito yung mga gross. So walang bawas-bawas yan, kung magkano yung bentahan.
Kung ang taxable income mo ay hindi naman tataas sa 250,000 pesos, wala pong babayarang buwis dyan. Dahil yan po ang threshold na yan. Kapag mas mataas po sa 250,000, yan na po yung meron na po tayong babayarang buwis. Depende po, graduated rates po yan. So, the higher your taxable income is, ay mas mataas yung rate. So, 250,000, kung hindi tataas dyan, wala po tayong babayaran. Ayan, malinaw. Kaya baka natatakot yung ibang magparehistro kasi madadagdagan or wala na nga silang kikitain, may buwis pa. So, malinaw po yung paliwanag ni Commissioner. Now, Commissioner, how does the BIR define an online seller or digital business? Does this include small-scale sellers or freelancers? Kasi minsan, siyempre, nakikita natin may mga lumulusot-lusot pagdating sa technicalities. So parang paano niyo po ba madidefine yun kung sino ba talaga in terms of categories, in terms of how everyone is characterized or how they categorize themselves? For online sellers, these are persons who sell whether sale of service or sale of goods or non-financial goods to the public through the internet. Yan ang general. It's a very general definition. So essentially, kapag kayo po ay nagbebenta ng produkto or meaning ng mga non-financial products or service, ay you can be considered or you will be considered as an online seller. Tapos ang digital business naman, yan yung mga commercial activities through the internet na again involving sale of goods or services either through e-marketplace or platforms. Very broad po yan. So may transaction kayo sa internet. Wala po tayong distinction whether malaki or maliit. Kung malaki yan or maliit, you will still be considered as an online seller if you do these transactions online. Commissioner, what if parehong ginagawa ng isang tao? So meron siyang brick and mortar and then meron siyang digital business. So hindi naman na kailangan magparehistro ng isa as online seller? Hindi na. Kasi iisa lamang naman ang registration. Ang registration natin when you engage in business. So once you're registered, kasi marami nga po dyan na nauna ang brick and mortar store tapos nag-evolve at pumapasok sa online. Dahil rehistrado na tayo, hindi naman separate registration kung saan tayo nagtatransact. Ang nirerehistro na natin yung negosyo natin. So ang negosyo natin ay kunyari nagbebenta tayo ng mga produkto na yan sa isang tindahan or physical store, tapos nagbenta ka rin online, wala na po panibagong registration yan. In fact, pinagbabawal po yan dahil iisa lamang po ang TIN na kinakailangan para sa kunyari sa isang individual. Unless iba't ibang korporasyon ang itatayo po natin, pwede rin po yan. Kung gusto nating ihiwalay ang business operation kasi minsan baka ayaw nyong malito na pinag-iisa nyo yung negosyo, gusto nyong mag-separate, pero kinakailangan hindi pwede through sole proprietor yan dahil kapag sole proprietor, individual TIN po yan at ibig sabihin yan, iisang TIN lang ating ginagamit. Pwede kayong magrehistro ng branch dahil minsan kung iba't ibang lugar yan, pwede nyong gawing branch office. Idadagdag lang na yan, i-update lang doon sa ating registration kung gusto po natin. Pero pwede rin namang hindi na. Pero nakalamp po yung ang revenues na ano po dyan. Okay. Ito na po, napakahalagang tanong nito. Ano po yung proseso ng BIR registration? If you can walk us through the steps, especially for someone who's starting out po. Madali lang ang magparehistro, no? Marami na rin tayong mga avenues where to register your business. Una-una po dyan, meron po tayong BIR forms na kinakailangan fill-upan ng taxpayer. So yung BIR form po na yan, pwede po natin gawin una-una manually. Fill-upan po natin yung form na yan, i-download, makikita po natin yan sa aming website, www.bir.gov.ph. At makukuha po natin yung form na yan, print po natin, i-fill up po natin at pumunta po tayo sa district office para po i-file yan. Depende kung ano yung irerehistro po natin. Kung individual yan, kinakailangan po natin makita yung IDs. Dalhin lamang po yan at yun lamang po ang kinakailangan natin. At kung korporasyon po yan, dalhin lamang po natin yung Articles of Incorporation or yung Articles of Partnership kung ano po yung inyong
korporasyon or partnership man yung irerehistro. At doon na po yan i-examine tapos irerehistro na po yan. Pero meron din po mga paraan na mas mabilis. Yan po yung tinatawag na yung aming ORUS or Online Registration and Update System. Nandun, matatagpuan rin po natin yan sa aming website. May tingnan lang po natin yung ORUS na tinatawag at i-click lamang po. How do you spell that, ORUS po? ORUS. ORUS. Yes. Which leads me to this question po. Ito po ba yung tool or platform that the BIR provides to help online sellers file and pay taxes more easily? Is this part of it? It is part of that. Ano? Lahat po ng ginagawa po natin sa online na madali na po yan. At isa pa pong ginawa po natin na pangtulong po sa ating mga kababayan dahil minsan baka hindi kayo tech savvy or hindi nyo naiintindihan kung paano gamitin. Although user-friendly po yan, madali naman pong intindihin yan dahil fill upan lamang po natin yung mga questions doon at i-attach po yung mga documents na hihingin. Pero kung talagang hirap pa rin tayo at hindi natin kayang sundan yan, ay pwede po tayong bumisita sa ating mga district offices. At pagpunta po natin dyan, nationwide last year po, na kumpleto po natin, lahat po ng ating district offices ay na-establish na po natin ang tinatawag po nating e-lounges. Ang e-lounges po na yan, makikita po natin dyan, naglagay po tayo ng mga computers dyan, na may internet at available po lahat ng mga e-services natin. At ang maganda po dyan, libre po ang paggamit nito. So pumunta lamang po kayo sa aming opisina, pumunta po doon, hanapin po ang e-lounge at meron pong revenue officer na gagabay po sa inyo doon kung anong kinakailangan nyong gawin. So kung magre-rehistro kayo ng negosyo, gagamitin ninyo ang ORUS or yung Online Registration and Update System at hindi nyo alam kung paano gamitin, andun po may dedicated na andyan po para gabayan po tayo. Naturuan kayo para sa susunod, kayo na mismo dahil marunong na kayo, sa bahay nyo na po gawin or sa mga opisina na lang gagawin. Commissioner, yung e-lounge po, you mentioned it's already completed. It's present in all regional offices? Yes, kumpleto po yan. Lahat po ng ating mga district offices ay available mga po. Ilan po yung regional offices? Ang offices po nasa mga 123 nationwide po. So lahat po yan, nag-establish po tayo ng mga e-lounges. Now, Commissioner, ito maganda rin. How is the BIR monitoring online transactions and what are the consequences of non-compliance? Una-una na po dyan yung in-implement po natin na withholding tax. That's primarily how we monitor the online transactions dahil binibigyan din po tayo ng mga datos ng mga marketplaces or yung ating mga platforms. Ano. At pangalawa, nakikipag-coordinate po tayo sa mga e-marketplaces, lahat po ng mga YouTube, Facebook, lahat po yan. Kinukuha po namin yung mga datos at kung sino-sino yung mga binabayaran po niyan. Kaya nga po minsan nagugulat sila, akala ng mga ibang online sellers or yung ibang mga content creators na hindi namin nakikita kung magkano ang kinikita nila. Tas nagugulat na lang sila na kumbaga magde-deny sa simula na wala naman kaming kinita. Tapos pagka hinarap na namin sa kanila, eto ang kinita mo. Saka lang sila sasabihin, oo nga, sige, pasensya na po. Pero ang ginawa naman po natin dyan, nung simula pa lang, we were aggressive in informing them that what their obligations are, na kinakailangan nila magrehistro dahil naintindihan din naman po natin na marami po sa kanila mga online sellers at mga content creators na hindi talaga nila alam innocently, hindi nila alam na kinakailangan yan na gawin dahil bigla na lang sila nag-create at nagkaroon sila ng account, tapos bigla may pumasok na pera. Siyempre, hindi mo naman na natural lang naman at naiintindihan ko na hindi naman na agad-agad may isip nila na magrehistro muna sa BIR bago gawin yan. So, ngayon, pinapaalalahanan po natin sila na eto po, kailangan pong magrehistro at tutulungan po namin kayo. In fact, ang kinakatuwa po natin, marami pong mga online sellers at maraming mga content creators ang nakipag-coordinate na po. In fact, even to me personally, na talagang nagko-comply at gusto nilang mag-comply at tumutulong din sila na makipag-usap at makipag-coordinate po sa lahat para moving forward ay lahat ay compliant. You mentioned, Commissioner, earlier that you are able to monitor these transactions because there's an agreement or there's a discussion between BIR and the e-marketplaces. What if an online seller goes directly to the consumer via online? Is that possible also? Or kahit saan siya pumasok na platform, nahahagip siya or nakukuha yung data niya ng e-marketplace? Depende, no? Minsan talaga yan ang
malaking challenge, but meron din po tayong ginagawang paraan dyan kung paano naman po yung mga nagiging transaction sa bangko or dyan sa mga ibang e-payment facilities. Dyan naman po natin na tinitingnan yan. So, namomonitor pa rin po natin yan kung magkano talaga ang nagiging bentahan. Kaya naman kung iniisip natin na kakayanin na maitago yan, ay mag-isip-isip po tayo dahil meron po talaga tayong tools or paraan kung paano po yan na nakukuha, at iwasan na po natin yan dahil pag nahuli may mga kaakibat na mga penalties yan. Yun nga po ang kasunod na tanong, Commissioner. So parang siyempre, ang isa sa consequence nun is may penalty. So gaano po ba kaliit or kalaki yung penalty? So may kulong din po ba dito? Ano po yung minimum na ipapataw ninyo sa sino mang pwede maglabag? Depende sa circumstance kung paano nahuli at kung magkano yung hindi binayaran. Dahil meron tayong tinatawag na yung fraud audit or yung mga fraudulent transactions. Kapag ka na-classify yan na fraud, may presumption po na kapag ka kunyari more than 30% ang under-declaration mo ng revenues or over-declaration of expenses ay presumed fraudulent po yan. So, mas malaki po ang penalties na ipapataw po dyan. Bukod doon sa, of course, yung buwis na hindi nabayaran, i-assess po natin yan at kinakailangan nilang bayaran. Pangalawa, mapapatawan po natin ng surcharge yan na 25% and interest of 12%. Tapos, dahil makaklassify na fraud yun, kung more than 30%, pwede pa kayong masampahan ng kasong kriminal. Kung mapatunayang guilty, ay pwedeng maparusahan ng pagkakakulong. No? So, yan yung mga pwedeng posibleng kaharapin ng isang taxpayer kung mapatunayang fraudulent po. Kung hindi fraudulent, of course, pero nandyan pa rin yung 25% na surcharge at 12% na interest. Sa mga kaso, Commissioner, na naobserbahan ninyo, meron din po ba talaga, Commissioner, na sadya or talagang merong may inosente din talaga na hindi alam yung mga rules? Marami talaga rin na nagsasadya, no? Katulad na nasabi ko, yung mga involved dun sa ghost receipts or yung mga fake receipts. Imagine, they go to that extreme length of registering a corporation, specifically for the purpose of issuing a dummy receipt na wala namang underlying transaction. So, ang pakay po niyan ay mapalaki kunwari ang expenses na dun sa mga korporasyon na bibili ng mga resibo na ito. So, makikita natin na talagang intentional ang ginagawa. Yung iba naman talagang intentional na hindi nag-re-report ng revenues, hindi nag-i-issue ng resibo, kaya naman na ni-require po natin ang lahat ng mga establishmento. Pinalitan nga po natin yung nakapaskil na dati ang nakalagay doon, always ask for receipt. Yung mga nire-require namin na ipaskil ng mga establishments. Ngayon, pinalitan po natin yan na ang nakalagay na po dyan, this establishment must issue receipt. Kahit hindi hingin ng customer yan, dapat nag-i-issue tayo ng resibo. Kasi yung iba, hindi naman humingi ng resibo eh. Hindi, obligasyon ng lahat na mag-issue ng invoice. Kaya yung iba kasi, since hindi naman humingi ng invoice yung customer, hindi na nire-report sa income. What types of taxes do online sellers need to pay and how does it vary based on income level? Ang kinakailangan po ay yung generally income tax po. No? Number 1 po yan dahil ang binubuisan po dito yung sa kinita. But again, if hindi mas mataas sa 250,000, wala pong babayarang income tax yan. So kung tumaas po yung inyong revenues, lumampas ng 3 million sa isang taon, ay papasok na po tayo dun sa VAT threshold. So meaning magkakaroon na po ng panibagong registration yan na kinakailangan na po nating magbayad ng VAT or yung value added tax. And kung meron tayong mga empleyado, yung ating withholding tax naman. Yan ang generally sa isang traditional or even online business, yan po yung mga buwis na binabayaran. What resources, Commissioner, are available for online sellers or digital businesses, those who can't afford accountants or bookkeepers to file their tax reports properly? Kasi, di ba, may mga owners yan na allergic dyan o kaya hindi talaga nila alam. So, parang ang gagawin nila, parang okay, they will just get a consultant, an accountant, or a bookkeeper to do it for them. Ang pwede nilang gawin, basta nakamonitor naman sa kanila, ang isang malino na tingin ko naman kaya na nilang gawin, i-monitor yung benta nila, i-monitor yung mga expenses nila, at kung hindi nila alam kung paano i-report yan at ipag-compile at ipagtutugma doon sa ating returns,
Again, pwede po tayong pumunta sa aming mga opisina at magpatulong po dyan through the e-lounge. Basta dala-dala lang po natin yung datos na yan, makikita na po at tutulungan po tayo kung paano mag-fill up ng mga forms doon sa ating electronic filing and payment system. Diyan naman po yan yung EBIR forms na pwede po tayong matulungan ng ating mga revenue officers kung paano po yan ifa-file at kung paano po magbabayad. Okay, and what are the common mistakes or misconceptions about taxes that online sellers should avoid? Ano po yung mga karaniwan dyan na pagkakamali or misconception? Well, unang-una na dyan, dahil sasabihin nga, yung kanina nating mga napag-usapan, maliit lamang kami, hindi na naman siguro dapat kami magrehistro sa BIR. Yan ang first misconception na online lang kami, wala naman kaming formal or official na store, so hindi kami kinakailangan magrehistro. That's wrong, napaliwanag po natin na kinakailangan pong magrehistro at kinakailangan po na magbayad kung merong babayaran na buwis, depende nga po sa kita. Pangalawa, yung napag-usapan rin natin na hindi nag-i-issue ng invoice dahil akala nila hindi naman kinakailangan dahil online yan, paano mag-i-issue. Although ngayon, nakita na natin na marami nang nakorek nito na pagka nagde-deliver ng produkto, nakikita na po natin na kasama na po yung mga invoice kahit hindi po humihingi. Nako-correct na po yan. At actually, yung iba mas minor na po. Yung iba, wala silang tinatago na libro. Malaki pong tulong yan, yung books of accounts. Yun nga po sinabi ko po kanina na dyan po tinatala yung inyong revenues, yung mga benta at saka yung expenses. As long as meron kayo niyan, mas madali na po kayong tulungan kasi kung paano i-fill up yung mga forms at makapagbayad kung meron kailangan bayaran. Are there instances, Commissioner, na kahit na, alam mo, yung maliit na negosyo, hindi naman na kailangan pumunta sa accountant or mag-hire ng bookkeeper, pwede bang dumiretso po siya sa e-lounge at doon magpatulong, Commissioner? Pwede po, dahil, again, ang utos po natin ay siguraduhin po na tulungan ang mga taxpayers. Bukod pa po yan sa ginagawa po natin na kapag nagre-rehistro po tayo ng negosyo, ay nagsasagawa tayo ng mga seminars. So, sinisigurado po natin na kapag may bagong nagre-rehistro ng mga taxpayers, ay tinuturuan po sila kung ano yung mga kinakailangan po nilang gawin. So, yan, and regular din po ang aming ginagawang mga webinars para makatulong po yan. In fact, nakapost po lagi yan. Pwede naman pong balik-balikan yung aming mga webinars kung paano nagfa-file ng mga tax returns. Nandyan po yan sa official Facebook page ng BIR at nakapaskil din po yan doon sa personal Facebook page ko po. So, makikita po natin dyan kung susundan po natin o i-follow po natin ang BIR FB page at yung personal FB page ko po. Marami pong tax education po dyan. Wow, that's nice to hear, Commissioner. Ito, maraming nagtatanong po nito. Gaano daw po kayo ka-fair pagdating sa maliliit at malalaki? Kasi, halimbawa, alam naman po natin, maraming mga influencers, yung iba nadudulas pa sa radyo at telebisyon kung magkano yung kinikita nila. Pero marami din talagang maliliit. So, kumbaga parang ang nangyayari, ang hinahabol ninyo ay malalaking influencers or big online personalities, but it's the smaller ones, online sellers, who are not necessarily earning that much, who are suffering from these tax compliance. How fair are you daw po sa BIR? Masasabi naman po natin na patas po tayo, In fact, katulad nga po ng nasabi po natin kanina, yung ating in-implement na withholding tax system sa mga online sellers ay naglagay po tayo ng threshold. So, 500,000 pataas lamang ang mapapatawan ng withholding tax or ma-implement itong withholding tax. So, ina-isolate po natin or ina-exempt po natin dyan yung mga maliliit na mga online sellers at ang hinahabol po natin talaga yung mga malalaking online sellers. So yan po talaga ang nakatutok po tayo dyan. Nagkataon lamang po na siguro mas marami kasi itong mga maliliit na to kaya mas nagsasalita sila. Pero again, wag po tayong mangamba. Mag-rehistro lamang po tayo. We will be fair kasi gusto rin naman po namin na lumaki ang negosyo nitong mga maliliit na online sellers na ito dahil
mas makikinabang po ang ating bayan, mas malaki po ang magiging koleksyon ng BIR kung tutulungan po natin ang mga maliliit na online sellers at maliliit na negosyante na lumago ang kanilang mga negosyo. Kaya hindi po natin yan na peperwisyohin. Sisiguraduhin po natin na nandito po ang BIR para gabayan at maging compliant po ang lahat sa kanilang tungkulin sa pagbabayad ng buwis. Ako, maraming magpapasalamat sa inyo dyan, Commissioner. At ito nga, related din po ang tanong na ito. What are the current efforts or these laws that make tax compliance easier for online entrepreneurs but harder for the multinationals because they're the ones who would really be taxed with this? Yung easier nga po na mga ginawa na po natin, yung batas po implemented na po, yung Ease of Paying Taxes Act. Ang naging pangunahing mga pagbabago po dyan na sinabatas na yung File and Pay Anywhere. So kahit nasaan po tayo, hindi kinakailangan kung saan kayo rehistrado, doon kayo mag-file at magbabayad. So mas pinadali po yung venue, kumbaga. At yung isa pang naging pagbabago dyan, yung mga pagdating naman sa refund. Kasi ang mga nagre-refund dito, yung mga karamihan, yung mga malalaking korporasyon, yung mga VAT refunds, income tax na mga kinakailangan na i-refund. So yan, pinadali rin po natin lahat ng mga prosesong yan at sinusunod po natin. Sa online sellers naman, again, andyan po yung ating mga e-lounges. Pero pagdating sa batas, wala po sa ngayon na panibagong batas. Pero ang aming ahensya ay patuloy na nag-i-issue ng mga regulations at mga circulars na tinitingnan pa natin kung paano pa sila matulungan. Depende dun sa mga feedback na nakukuha natin as our meetings with the multi-sectoral partnership group. Kung ano yung pag-uusapan namin dyan, lagi po namin as much as possible, kung kaya naman nating ibigay sa kanila, ay ipinapatupad po natin yan. So marami po talagang naging improvements at mas nagiging mapagpatawad tayo sa mga maliliit na mga negosyante compared dun sa mga malalaki. In fact, yung dito nga sa mga illicit vapes, nung nagsampa tayo ng kaso na laban dito sa illicit vape trader na ito, na malaki ang naging value, nasa mga around 8.7 billion ang tax liability na inassess po natin dito sa vape trader na to. At yan po yung mga lagi po nating hinahabol kapag yung mga malalaki po. Yung mga maliliit kasi, syempre, yan yung mga minsan naiintindihan natin yung sitwasyon din nila. Kaya iniintindi po natin dahil, as I've said earlier, ay mas nagiging yung aming fearless and aggressive enforcement activities ay ini-implement natin doon sa mga talagang may kakayanan at intentional ang hindi pagbabayad ng tamang buwis. This one is very important. What's your advice to those who are just starting their online business and want to stay compliant from the very beginning? Advice po natin ay siguraduhin po natin na magrehistro po tayo sa BIR dahil gusto po natin at siguraduhin po natin na magsimula po tayo ng negosyo sa tamang paraan at maiwasan po natin yung mga penalties at yung mga surcharge na mai-impose ba dyan dahil mas mahihirapan pa po tayo. Again, nandito po ang BIR para gabayan po kayo kung anong kinakailangan para makapag-comply po kayo. Andito ang BIR para pagsilbihan ang ating mga taxpayers. At again, nasiguraduhin po natin na pagtulong-tulungan po natin ang tax collection dahil ang BIR ay isang taga-kolekta lamang. Dapat po yung goal po ng ating pamahalaan ay sama-sama po nating pinagtutulungan dahil wala namang ibang patutunguhan to kundi sa pag-unlad ng ating bayan. Commissioner, I'm sure, although nabanggit nyo na kanina, but this will be flashed on screen. Where will they find you? And if there are questions about BIR, do you have a Facebook or YouTube? And as you mentioned, anyone can message. And do you have a hotline? This will be flashed on screen, Commissioner. Una-una, tingnan po natin ang ating website, yung www.bir.gov.ph. Nandyan po yung aming contact information, yung email po namin. Email ko po, commissioner@bir.gov.ph. Pwede rin po kayong, kung meron kayong mga concerns, yung atin rin pong chatbot Revy. Andyan po sa ating website yan. Pagka nagpunta po tayo sa website po ng BIR, nasa lower right-hand portion po si chatbot Revy. Pwede po kayong mag-submit ng kahit anong queries dyan. Pwede po kayong mag-submit ng reklamo kung meron kayong reklamo. Whether sa isang taxpayer or sa aming empleyado, pwede po dyan gawin. At for other information and other comments, siguraduhin po natin na mag-follow po tayo sa BIR official Facebook page. At doon sa personal Facebook page ko rin po, marami pong information and updates na binibigay po dyan. Yung Romeo
Lumagi Jr. Yan po yung official Facebook page po natin. At again, marami pong impormasyon na makukuha po dyan. Commissioner, I'm sure you also have a lot of wish list for BIR because I think, based on my interviews also with some CEOs and other thought leaders, they mentioned that there are the tax collection in other countries are also definitely more modern and more advanced. If there are, let's say for example in the States now, a TIN number would give you access to different data that can be, which are of course under the data privacy laws in that specific country. But here in the Philippines, a number is just a number, but it will not necessarily give you more information to make people more liable if there's non-compliance. As Commissioner po, I'm sure you have also a wish list for the department. What are these that you think would further improve collection of revenues for the country? First is what I've mentioned earlier, the contact center, the establishment of the contact center, because it will really make it easier for the taxpayers. Imagine the convenience that it can give to our taxpayers, that they can really contact us. Of course, there's contact numbers for our district offices, but sana po maintindihan po natin na lahat po ng empleyado po kasi ay busy sa kaka-address sa mga taong nandoon sa aming mga opisina. Kaya naman po, yan ang pakay po ng ating dedicated contact center na para lahat po ng mga katanungan, lahat po ng pwede po talaga at may sasagot po, siguradong may sasagot. Number 2 is yung ating electronic invoicing system. Kinakailangan po talaga yan na mas mapadali po yan at masigurado po na lahat po ng mga negosyante ay enrolled po sa electronic invoicing system. Kasi kapag lahat po yan, automatic po yan, mas madali po ang pagmamonitor ng lahat ng transaction at mas magiging transparent ang lahat at mas maiiwasan din po yung mga under-reporting or over-reporting of expenses dahil kumpleto po yan. Again, wishlist po yan. Pinaghihirapan po natin yan na sana ay magawa po natin dahil mahirap rin po ang procurement process at pag-develop ng mga IT systems. So marami po yan, yung mga ginagawa rin po natin na taxpayer ledger portal na parang pag nakita mo po yung, yung account po, pag nag-register ka dun sa TIN mo, makikita mo po lahat ng mga payment history at yung mga deadlines at yung mga kailangan mong bayaran para nare-remind ka rin. At automatic na po yung pagkonekta sa kung ano man yung e-payment facilities po natin. Marami po talaga in terms of digital transformation. Nandyan po talaga ang susi sa pagiging efficient at pagtaas ng ating koleksyon. Commissioner, you had a very stellar performance last year. It's a milestone. For the first time in 20 years, you achieved that feat. Are you expecting to duplicate that this year? It's very challenging, In fact, yung last year, very challenging. And definitely for this year, it's also equally challenging because pataas po ng pataas talaga ang target. Ngayon po, ang target po natin for 2025 is nasa 3.23 trillion pesos, which is more than 13% higher than last year's collection. So, sa lahat po ng reformang ginawa po natin at sa lahat po ng mga nakikita po nating dedication din ng ating mga empleyado na nakita po natin na lahat po ng mga policies na nire-require po natin ay sinusunod po naman ng mga ating mga empleyado. And nakikita rin naman po natin na ang feedback ng ating mga taxpayers ay positibo. With all these combination and with all these efforts, tingin po makakamit po natin yung collection target again for this year. Congratulations, Commissioner. Pero bago natin po tapusin ang ating conversation, so siyempre gusto po natin mas malaki ang kita ng BIR at ng gobyerno para mabigyan ng serbisyo ang marami pang Pilipino. Kung ma-achieve nyo po ba yung 3.2 trillion, correct me if I'm wrong, 3.2 trillion, saan po ba dapat mapunta? Normally, yan ang ginagamit ng gobyerno para sa mga infrastructure projects, yung mga healthcare services. So marami po yan na bumabalik po sa atin itong nakokolekta natin in terms of services ng ating pamahalaan at sa pagpapasigurado na ang ekonomiya natin ay lumalago at lahat po tayo ay nag-improve yung ating quality of living. So lahat po to bumabalik po sa ating mga kababayan.
Our buzzword of the week is EWT, expanded withholding tax. It is a kind of withholding tax which is prescribed only for certain payers and is creditable against the income tax due of the payee for the taxable quarter year. As we advocate for MSMEs, we endeavor to enlighten entrepreneurs as they open for business. And as with anyone gaining income in the country, you are required to register with the BIR. After registration, you must issue invoices and file your taxes correctly and on time. The government is also doing its part in making compliance and payment of taxes easy, especially with the EOPT Act. There are available resources online for you to learn more about filing your taxes, like the BIR's webinar videos on its social media account. Remember, compliance isn't just about avoiding penalties. It's about securing your legitimacy, unlocking future financial opportunities, and building a stable career or business. Remember, register, report, pay, and grow. And with that, our quote for the week is, taxes are the lifeblood of government, and no taxpayer should be permitted to escape the payment of his just share of the burden of contributing thereto. That's according to Arthur Vanderbilt, the former Chief Justice of the New Jersey Supreme Court. Maraming salamat po, Commissioner Lumagi, sa isang oras na pagsama po sa amin upang tunghayan ang isang makabuluhang usapan ukol sa negosyo dito lang sa Open for Business. Hanggang sa susunod na linggo, samahan nyo kaming muli dito sa Open for Business. Catch us on Facebook and YouTube. Like and subscribe on our social media page at Net25 TV. We will bring you more insights from industry experts, thought leaders, CEOs, and featured SMEs. Together, let us help encourage business development in the Philippines. Sharpen your business acumen, feel the pulse, and set the trend for as long as you're informed and open for business. Ito po si Cesar Vallejos. Marami pong salamat.